Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. EJ Morse once again. Nandito tayo sa labas ngayon. Meron lang tayong inaantay dito sa area ng Makati. So samantalahin natin. Gusto ko munang magkaroon ng discussion sa inyo. Magkaroon tayo ng vlog for today habang nag-aantay ako. At nandito tayo sa loob ng kotse, Makati area. At importante kasi yung gusto ko i-discuss, ano? But before that, kindly subscribe para dun sa mga bago lang dito sa channel ko. At kindly hit the notification bell and like button as well. At thank you for joining me today. Again, this is EJ Morse. At ang aking topic for today ay yung napipintong pakikipag-usap ng DOJ Secretary sa ICC. So, more or less, alam na natin kung ano magiging takbo o ano ang direksyon ng pag-uusap dyan. Ito na yung sinasabi ko na si Presidente Bongbong Marcos ay talagang tahimik lang. Tahimik lang siyang magtrabaho. At ayaw niya ng maraming kiyaw-kiyaw. Ayaw niya ng maraming salitaan. Bukod doon sa ayaw niya ng confrontation, subukan natin tong ilaw kung may makakatulong. Okay. So yun na nga. Ang feeling ko, mukhang tama yung sinasabi natin na si President Bongbong Marcos ay tahimik lang na nagtatrabaho. Mukhang itong pakikipag-usap ng DOJ Secretary Remulla ay tungkol na sa kaso ni Digong Duterte. At of course, may mga kasama pa yan dyan. Hindi natin alam kung sino-sino. Pero more or less, baka kasama na dyan si Bato de la Rosa sa mga pag-uusapan at pati na, hindi pa natin masyadong sure, baka pati si BP Sara dahil nga sa pagkakabanggit ng pangalan niya sa mga testimony nila Las Cañas. At I think pati si Asierto nabanggit din siya. So, mukhang tama tayo doon sa sinasabi natin na si PBBM ay tahimik lang at ayaw ng maingay, ayaw ng gulo. Ano nga ba naman talaga ang mahihita niya kung makikipagbangayan siya sa mga Duterte? Lalong-lalo na kay Sara Duterte. Ano ipapanalo niya doon? So tama lang na magtrabaho na lang siyang tahimik at definitely itong kilos ni Remulla ay hindi po pwedeng gawin na Remulla nang wala siyang blessing. Hindi ho ba? Hindi ho ba? So, nakakatawa itong natatawa ako dito kay Attorney Panelo, kay Sal Panelo. Nakakatawa siya dahil ang comment niya tungkol dito ay ina-undermine daw. Ina-undermine daw ni Secretary Remulla yung mga sinasabi ni PBBM. Ano pinagsasabi nito? Kala ko ba napakagaling mo? At yun na nga, ina-undermine niya yung salita ni mga sinabi ni PBBM. Pambihira ka naman, Sal Panelo. Sal Panelo. Imposible naman na itong si Secretary Remulla ay kumilos nang walang blessing ng presidente. Mario Joseph, basic naman yan. Imposible yan na gagawa ng sariling kilos itong si Secretary Remulla nang hindi nalalaman ni PBBM. Definitely may blessing yan. At medyo nahulaan na natin yan. Imposible rin na itong pagpunta ni
pakikipag-usap, yung darating na pakikipag-usap ni Secretary Remulla sa ICC ay hindi tungkol dito sa kaso ni Digong Duterte. Imposible yan. Yan sigurado ko na yan ang number 1 issue na i-discuss ng ICC kay Secretary Remulla. Kaya nga sinasabi ko, itong si PBBM ay tahimik lang dahil siyempre madidistract lang siya. Kung makikipagbangayan pa siya sa mga Duterte, kung makikipagbangayan siya lalong-lalo na kay Sara Duterte, nakita niyo naman ang style ng pagsasalita nun. Walang respeto, walang professionalism, at napakabastos magsalita. So ba't mo sasabayan niya kung presidente ka? Ito na yung sinasabi ko na nagtatrabaho lang si Presidente Bongbong Marcos ng matahimik. Pero tumatrabaho ng palihim. Ito na yon mga kababayan. Ito na yon. Kaya maganda-ganda itong development na to. Kaya nanggagalaiti itong si Sal Panelo. Ina-undermine daw. Binabaliwala daw ni Secretary Remulla yung mga sinabi ni Bongbong Marcos. Kayo naman, napaka naive para magsalita ng ganyan. Lawyer ka pa naman. Ito pa namang si Sal Panelo kung manghamak sa Kongreso ng mga non-lawyers. Napakayabang. Hindi naman siya abogado. Ganito magsalita yan si Panelo eh. So, ito na yung inaabangan natin na mukhang sa tingin ko ito ay details about the impending arrest warrant na i-implement or i-serve ng ICC para kay Duterte at ng iba pa na mga kasama niya. Hindi pa natin sure kung sino-sino yan. At sana may mga kasama na nang mabawas-bawasan ang mga tao na hindi naman talaga dapat nakakalaya sa ngayon. Mga taong napakalalaki ng mga krimen na ginawa dito sa bansa natin. At magsisitakbo pa. Nagsisitakbo pa sa politika. Gusto pang makaupo ulit. Mga kababayan, sana ipagdasal natin na ito na inaantay natin na arrest warrant para sa mga taong ng api ng mga mamamayang Pilipino, ng mga mahihirap na Pilipino na naghihirap na nga nagdarahop, na nasadlak nga dito sa addiction, hindi na nabigyan ng tsansa para magbago. Pinagpapatay na sila. So mga kababayan, abangan natin to, exciting ito, dahil sinasabi ko nga, mukhang wala namang ibang topic kundi tungkol dito sa arrest warrant ng mga Dutertes at ng kanyang mga ibang kasamahan na nag-implement ng war on drugs. Kaya itong si Sal Panelo, maghimutok ka na lang. Kung ano-ano lumalabas sa bibig mo na wala sa katuwiran. Para kang hindi lawyer, ang yabang mo pa naman. Kung hamakin mo yung mga congressmen na non-lawyers, ganun ka kung manghamak. Kung magsalita ka, akala mo, ang anak lang ng Diyos ay yung mga lawyer. Marami naman tayo kaibigan lawyers. Sorry na lang sa kanila, no, hindi naman natin sila pinatatamaan. Pero itong si Sal Panelo, nakakala mo siya lang ang malapit sa Diyos dahil sa abogado siya. Akala mo akala mo siya ang pinakamatalinong tao dahil abogado siya. Parang siya ang may monopoly ng legal mind, siya ang may monopoly ng talino dahil siya ay abogado. Nek-nek mo. Pag-usapan natin yung ibang topic na hindi tungkol sa law. Mangangamote ka rin. Siyempre lawyer ka, yan ang pinag-aralan mo. O pag-usapan natin ng construction, tingnan ko kung may ibubuga ka. 'Di ba? Pero hindi ako nangahamak doon sa mga tao na walang kinalaman, walang alam sa construction. Linya ko 'yan. Pero ikaw, dahil lawyer ka, kung manghamak ka sa non-lawyers, ganun na lang. Talaga Tapos ngayon, mga salita mo, wala sa eskwela, wala sa hulog. Naintindihan mo yung wala sa hulog?
naintindihan mo wala sa eskwela? Paano ang yabang mo? Sasabihin mo, ina-undermine ni Remulla yung mga sinasabi ng presidente. Tanga ka pala eh. Meron ba namang secretary na walang blessing sa presidente na gagawa ng kilos? Na sariling kilos niya? Yung talaga. Ay nako, Salsal Panelo. Anyway, mga kababayan, yan ang gusto ko ibalita sa inyo na exciting news na malapit na mangyari yan. At sabi ko nga, malamang-lamang ito ay details tungkol sa impending arrest warrant ng kampo ni Duterte na involved sa war on drugs. Thank you so much at so mga kababayan, hanggang dyan na lang po. At exciting ito. Abangan natin to. Malapit na mangyari ito. At magkakaroon na rin ng hustisya. Magkakaroon na rin ng hustisya ang mga kawawang Pilipino na nabiktima ng war on drugs. Malamang-lamang mga kababayan, mangyayari na yan. Thank you so much. Hanggang dito na lang po muna. At again, para doon sa mga bago lang sa channel ko, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, at paki-like na rin at paki-share ang ating vlog para marami makabalita tungkol sa development na to. Thank you so much at magkita-kita po tayong muli.